Kamusta mga kaprakti? Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa workout program. Sa pag-workout, mahalaga na dapat ay may sinusunod kang workout program upang ma-monitor mo kung ilang beses mong natitrain ang bawat muscle group, kung ilang exercise ang nagagawa mo, upang maiwasan natin yung tinatawag na overtraining. At kapag nasobrahan ka sa pagbubuhat, ito ay nagiging sanhi ng pagbagal o wala talagang paglaki sa iyong muscle. Isa pa sa kahalagahan ng pagkakaroon ng workout program ay mapapadali yung pagbubuhat mo sa gym. Dahil alam mo na agad ang gagawin mo. At dahil dyan, magkakaroon ka pa ng ekstrang oras para sa ibang bagay. Lalo na kung ikaw ay masyadong busy sa buhay. Pero kung ikaw ay meron ng workout program, ang tanong, panghabang buhay na ba yung workout program na gagawin mo? Tuwing kailan ka dapat magpapalit ng workout program? Ang workout program ay isang proseso din ng trial and error. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nagsisimula pa lamang sa pagbubuhat, hindi ibig sabihin kapag may workout program ka na, maaaring binigay ito sa iyo ng isang coach, kaibigan mo, o siguro ikaw mismo ang gumawa nito. Ay perfect program na ito para sa iyo. Kaya, aalamin mo muna yung mga exercises na napapaloob sa iyong program kung alin sa mga ito ang nakakapagbigay sa iyo ng muscle pump o di kaya ay muscle soreness paglipas ng ilang araw. Kasi meron sa mga exercises na yan ang para ka lang napagod o parang wala lang kapag ginagawa mo ito. Senyalis yan na dapat mo nang palitan yung exercise na yan. Pero kung sakaling magpapalit ka ng exercise sa iyong program, tiyakin mo lang na pareho sila ng muscle group na tinatamaan. Halimbawa, kung hindi mo hiyang ang incline barbell bench press, pwede mong palitan ito ng para din sa upper chest, ang target muscle. Maaaring incline dumbbell bench press, o di kaya ay incline bench press gamit ang Smith machine. Hindi pwedeng mula sa incline barbell bench press na para sa upper chest ay papalitan mo ito ng flat dumbbell fly dahil ito ay para sa middle at inner chest. Dahil matagal na ako sa pagbubuhat, wala na sa akin ang trial and error. Dahil halos lahat ng mga exercises at mga equipments sa gym ay nagawa o nasubukan ko na. Siyempre karamihan dyan ay sa mga gamit sa bakal gym. Alam ko na kung ano-anong mga exercises ang akma sa akin. At itinuturing kong ang mga ito ang mga nagpalaki ng aking katawan. Pero may pagkakataon na nagpapalit pa rin ako ng workout program. Ito ay sa tuwing nagkakaroon o nakakaramdam ako ng plateau. Ano ang plateau? Ito ay ang pakiramdam ng pananawa mo sa pagbubuhat. Yun bang hindi ka naman puyat? Wala ka namang sakit. Pero parang wala kang ganang magbuhat. Ito ay normal lang na nangyayari sa isang tao. Dahil na rin marahil sa palaging ganun na lang ang mga exercises ang ginagawa mo. Kapag nakakaramdam na ako niyan, dyan ko na pinapalitan ang workout program ko. Pero hindi ibig sabihin na papalitan ko ang workout program ko ay papalitan ko na lahat ng exercise. Nagpapalit lang ako ng 1 hanggang 2 exercise sa bawat muscle part. Halimbawa, kung ang program ko sa chest ay incline dumbbell bench press, flat barbell bench press, crossover, at incline dumbbell fly, madalas ang pinapalitan ko dyan ay flat barbell bench press. Ito ay gagawin kong flat dumbbell bench press. At yung crossover ay papalitan ko ng fly machine. Kaya sa susunod na chest workout ko, ganito ang gagawin ko. At dahil dyan, alam kong sisigla ulit ako sa pagbubuhat. Dahil alam ko, nasa chest workout ko sa susunod,
ay may mga bago akong gagawin. Excited ako para dito at dahil din dyan, mawawala yung kawalan ko ng gana sa pagbubuhat. Minsan hindi talaga maiiwasan ng injury sa gym. Pero madalas, mga minor injury lamang ang mga ito. Kagaya na lang nang nagkaroon ako ng minor injury sa likod ng kaliwang tuhod ko. At sa tuwing gagawin ko ang leg curl, hindi ko nagagawa ito ng maayos. Dahil sa sakit na nararamdaman ko dito. Sa ganitong sitwasyon, ay pinapalitan ko ito ng ibang exercise na para din sa hamstring. At ito ay ang Romanian deadlift. Hamstring din ang tinatamaan, pero hindi sumasakit yung kaliwang bahagi ng aking tuhod sa tuwing ginagawa ko ito. At kapag nawala na yung injury ko, saka ako babalik sa leg curl. Maraming benepisyo ang pagpapalit ng workout program, lalo na kung magagawa mo ito ng tama. Hindi pwedeng kada linggo ay nagpapalit ka ng program, dahil makikita mo ang pagtubo ng muscle sa loob ng 3 hanggang 4 na linggo. At kung minsan ay mas matagal pa dyan. Kung 1 linggo pa lang at nagpalit ka na, paano mo malalaman na effective yung mga exercises na ginawa mo? Nakakatulong ang pagpapalit ng workout program dahil nalalaman mo kung saang exercise kahiyang at hindi. Nakakatanggal din ito ng pakiramdam ng pananawa sa pagbubuhat at maaari mo pa ring i-train ang isang muscle part mo kahit ikaw ay may minor injury. Ang pagpapalit ng workout program ay isang paraan din upang maiwasan ang overtraining. Maging motivated kang palagi at maging tuloy-tuloy ang paglaki ng ating muscle. At lagi kong sinasabi, ang paglaki ng muscle ay hindi nakukuha sa pagbubuhat lamang. Kailangan mo rin dito ng sapat na tulog at tamang pagkain. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless!